Okay. Kumusta Pilipinas? Kumusta sa Bohol, ang probinsya sa Bohol ba? Kumusta ang tanan diha sa mga kaparintihan sa mga kaigsuonan diha sa probinsya sa Bohol? Ganoon na rin sa buong Pilipinas na sa mga kapwa natin mga OFW. Ito ngayon ang pag-uusapan natin itong pag-declare ng pagtakbo ni VP Sara sa pagka-presidente by 2028. Kailan ko lang 'to lagi na nababanggit. Although hindi ko 'yun talaga nababasa ha. Sa mga nakikita ko sa mga video, nababasa, hindi ko talaga na ngayon pala siya magdi-declare. So magandang rin ha, magandang para sa akin magandang pangitain ito kasi February 18. So 18 magandang number ho yung 18 ha. Kasi 1 tapos sa isang number man 8 pataas. So ang ganda. So samot-saring mga opinion ang nakikita natin ngayon sa social media at saka sa mga media. Yanig baga sa ating mga ngayon sa mga balita. BP Sara ang na naglalaman bigla sa balita kasi biglang nawala ang kanyang ang kanyang impeachment. Ay alam natin na may nag-file na naman ng panibagong impeachment at ito na nga 4 na impeachment na ang kanyang haharapin. So dito pa lang kapag lumaro ng politika ito mga Duterte, iba talaga. Sabi ko kanina, iba talaga sila maglaro, no? Kasi itong si Risa Hontiveros, desidido na ho talagang tatakbo pagka presidente. Yun ang natukoy ko, I think kahapon to na vlog ko, di ba? Desidido na siya. Sabi ko, ilalampaso siya ni VP Sara. Di nga nila alam kung sino talaga ang tatapat dito sa kay VP Sara sa kanyang pagkakandidato. Ito na, formal na talaga na nag-announce itong si VP Sara. Although inantay ko talaga to na bago matapos tong taon na to by 2026 kasi yun ang sabi niya. Kaya lang napaaga, February 18, 2026 nag-announce na sa kanyang pagtakbo at ganito ang mga reaksyon sa iba. Kisyo daw pilit tinatabunan ni BP Sara ang kanyang impeachment. Bakit pilit tinatabunan? Ang impeachment niya ay nandyan na nga eh. Noong nakarang taon, di ba in-impeach niyo siya sa House of Representatives? Ngayon, sabihin niyo na pilit tabunan ang kanyang impeachment. Andyan na nga eh, bakit pilit tabunan? At anong pakialam ni BP Sara sa impeachment? Hindi nga siya takot dyan sa impeachment eh. Ba't siya matatakot sa kanyang impeachment? Yan ang sabi niya eh. Di ba? Bloodbath nga yung sinabi niya noon eh. Kung hindi nga ang daming nag-react mo sa ano ibig sabihin ng bloodbath. Ito na ngayon, bloodbath na nga. Ngayon, ang pag-declare ni VP Sara ngayon sa kanyang kandidatura pagka presidente by 2028. Ako, sa totoo lang ha, suportado ko talaga to. Kasi wala naman ko ibang nakikita talaga na dapat talaga suportaan na mas pa dito kay VP Sara. So sabi ko, total wala naman tong si Bongbong Marcos ang kanyang katandim. Sana wag si Amy Marcos ang kanyang katandim dito na tatakbo pagka vice presidente. Wag si Amy Marcos dapat. Yan ang ko lang talaga. Kasi kapag si Amy Marcos ang kanyang pipiliin, nagdadalawang isip ako. Kapag si Amy ang kanyang bibitbitin. Siguro naman hindi. Palagi ko hindi niya bibitbitin to si Di pa ba nadala to si VP Sara sa mga Marcos? Tapos antayin pa na baka ito si Amy Marcos bigla na naman tong mag-iba pag nanalo tong vice presidente. Para sa akin, ayaw ko talaga to si Amy Marcos. So ganito yon. Ang nangyari ngayon sa mga social media, sa mga media, ang mga media ngayon nakikita ko, may in-interview kanina, mukha talagang tamlay na tamlay ang pag-i-interview niya. Ang in-interview naman niya, professor daw yon, ay para si Llamas din ang dating. Bias ang kanyang mga sinasabi doon. So, ang pag-declare ni VP Sara ng maaga sa pagka-kandidato, pagka-presidente ay inaasahan naman daw talaga yon na tatakbo siya. So, yung maaga,
hindi yun inasahan. Siguro ang ano niya na siguro sinadya ni VP Sara na agahan ng kanyang pag-declare na kakandidato kasi para makita talaga niya sa kanyang mga kaalyado, magiging kaalyado dito sa House of Representatives at saka sa Senate kung sino. Kasi kahit ako, nakikita ko naman na talaga dito sa House of Representatives ngayon, dito sa Kongreso na dito sa impeachment, dito ang sukatan eh. Sinabi ko na to, hindi dito ang sukatan. Eh ngayon, mas lalo silang masusukat ang kanila ditong prinsipyo kung saan talaga sila papanig. Kasi by 2028, si Bongbong Marcos hindi naman to tatakbo na. At isa pa, wala naman din si Bongbong Marcos na matibay kung sino yung i-endorse niya. Isa rin to sa tinitingnan ngayon sa mga ibang congressman dyan. Halimbawa lang, ako congressman. Yung administrasyon nga sa ngayon, hindi nga nila alam kung sino yung pambato nila. Di nga nila alam ngayon kung anong gagawin nila, makipag-alyansa dito sa iba, kung ano ba talaga ang kanilang gagawin. So si VP Sara, di sila nag-isip ng ganun eh. Sa ngayon, basta si VP Sara, tatakbo ako na ang kanyang kakampi, mga tao. Ang mga tao. Kung titingnan natin ngayon, si VP Sara, hindi siya tumatakbo sa middle class na ang kanyang inaasahan dito o yung na mataas pa sa middle class. Ang kanyang tinatakbuhan ngayon, ang kanyang kakampi ngayon, masa na mas marami ang masa kaysa mga dito sa mga middle class, kung ano pa, sino pa yan. So, dito siya kukuha talaga ng boto dito sa mga masa. Kasi iba kasi, kapag dito ka sa mismo, sa mga pinakamasa, ibig ko sabihin ba, na dito ka tumira sa mga barangay, dito ka titira sa mga hindi nga pang mayaman na lugar, doon nila ramdam yung serbisyo sa mga Duterte. Kaya, nabanggit ko rin naman to nung isa nasundan kong vlog na to na mayroon na siyang pundo eh. Visayas at Mindanao, nakapundo na siya dyan. So, pabor talaga sa kanya. At isa pa, ang nakikita ko dito na kapag si VP Sara, tuluyan nilang i-impeach, dito lalo mag-iba. Dito mag-iba ang politika sa Pilipinas. Kapag itong sa sunod na buwan, itong impeachment ni VP Sara, tuluyan siyang i-impeach mula sa House of Representatives hanggang sa Senado. Kapag hindi ito makatakbo na kasi impeach na siya eh. Di ibig sabihin nito, mayroong sisibol iba. Ito na nga yun, makailang beses ko na to nabanggit na. Either sa dalawang kapatid niya, magiging biglang susulpot ito. So ngayon pa lang, ang mga congressman, nasa kanila na ngayon ang bola. Kasi ako, halimbawa, isa akong congressman, si Bongbong Marcos hindi naman to tatakbo sa 2028 eh. Kung bibigyan man ako ng halimbawa ng pagkakataon na gusto ko pa tatakbo sa itong sunod na election by 2028 din, si Bongbong Marcos hindi na yan eh. Wala na yan. So, maghanap ako ng contender na malakas. Bakit ako dadapo dito sa mga mahihina? Ganun naman ang politika sa Pilipinas. Aminin natin yan ha. Realidad lang na pagka-istorya. Realidad lang tayo dito na mga politiko dyan sa Pilipinas. Wala naman talaga yan silang paninindigan. Puro balibaliktad yan. Puro na dapo ng dapo. Eh ngayon, ang mga congressman mag-isip na ho yan. Kapag i-impeach ko to, pipirma ako doon sa impeachment, papabor ako dito sa impeachment ni VP Sara, ipaano yung future ko din by 2028. Kapag ito, malakas talaga to kasi sa pool pa naman talaga nawala siya sa pagka DepEd Secretary, wala na siyang talagang binabatikos na siya ng husto, sinisiraan na siya ng husto. Nakikita natin yan na kung gaano talaga ang pangbababoy din sa kanya. Akala siguro nitong administrasyon na to na bababa ang kanyang rating. Lalong tumaas kasi ang mga tao nakikita nila kung ano talaga ang ginagawa dito sa kay VP Sara. Ako mismo, yan din ang obserbasyon ko. Kung anong mayroon dito sa sobrang politika na noong nakaraan yun yung sa budget hearing niya, yung sa confidential na yan,
at saka yung isa pa na sa dalawang opisina niya. Bakit ganun? Sobra nilang na ito si Bongbong Marcos, mayroon naman din ganyan. Bakit kay VP Sara lang? So doon ako nag-iba na talaga. Sabi ko dito ako susuporta kasi mukhang dihado na, tapos gusto pa nila talagang pipilayan ng husto. Sabi ko, iba. Iba ang laro sa politika na ngayon. So, pasalamat tayo na ito si VP Sara nag-declare ng maaga. So, ngayon ang mga congressman, nag-isip na ho ito. Oh, pipirma ako dito tapos mamaya, kapag nanalo to ng presidente, hindi to ma-impeach o magkaroon man ng bulilyaso itong impeachment na to, diyari ako nito. Alam naman natin, malakas si VP Sara ngayon. Yung iba dyan, ibang dyan ngayon, hindi talaga sila umaamin na malakas ang VP Sara. Sabi ko, paano hindi malakas? Hindi nila pininiwalaan yung survey daw. Kasi, ang survey lang daw yan kung saan nila kinukuha yung iba. Yung sabi ng professor kanina, sabi ko, ingot din tong professor na to Tapos, tayo nga, ako mismo, OFW, kaming mga OFW, iba ang suporta namin dito. Kasi naranasan namin ho yan. Ako mismo, di ko makalimutan itong ginawa sa kanyang tatay. Na ginawang 10 years yung validity ho ng passport. Tapos, yung mga driver's license. So, isa na ho yan. Pinakasimpleng bagay ho yan, pero pinaka-importante na bagay din na dapat natin titingnan yan. Ngayon, natawa na talaga ako dito sa mga media ngayon kasi di nila alam kung aatake ba sila kay VP Sara, kung bongga-bonggang atake, hindi nila magawa na ngayon pigil na pigil ang mga media. Kasi alam nila paano ko biglang nanalo to. Alam naman natin ang mga Duterte, hindi yan nakipaglaro sa mga media. Nakita natin yan ang tatay niyan na hindi yan nakipagbiruan sa mga media. Kapag nandyan ka, nagsalita ka against sa kanyang administrasyon, harap-harapan ka talagang sabihan niya. Ganyan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte doon sa mga media na mga bias. ABS-CBN, etong Rappler. Pasalamat nga itong GMA7, hindi nakatikim ng nito ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, sige nga, subukan niyo to si VP Sara. Kasi ito si VP Sara, hindi ito nagpaligoy-ligoy. Yan ang hinahanap ninyo na nagdalawang isip kayo. Natatakbo ba ko? Hindi, ito. Ilabas ko to. Natatakbo ako by 2028. Nakita nyo naman kanina. Siguro, yung iba lang na busy rin sa trabaho, hindi niya nakita ang kanyang announcement kanina na tatakbo na sa pagka-vice presidente. Pagka-presidente, ano ba yan? So kanina nga, pagising ko, nag-open agad ako sa aking social media, sa YouTube. Sabi ko, uy, ano to? Totoo ba to? Natatakbo si VP Sara? Parang hindi ko makapaniwala. So pinanood ko yung video ko, Allah, ang aga yata nag-announce si VP Sara. So maganda ho ito. Kasi si VP Sara ngayon, iba ang laro sa politika. Kaya itong administrasyon ni Bongbong Marcos, makikita natin ngayon, ang laro nila sa politika ang layo dito sa kay VP Sara. Matindi ang laro sa mga Duterte. At bigla na lang mabulaga itong kalaban. So tawa ako ng tawa kanina sa mga media ba na pagkatapos lang nanood ako ng 24 oras, ang mukha sa angkor ng 24 oras, ito si Mil Tiangco, si Emil Sumangil, ay sabi ko, iba yung mga aura nila. Parang may halong inis, may halong pikon ang mga media ngayon. Karamihan pikon ang mga media sa kay VP Sara. Nakikita ko yan, lalo na yung DZMM, yung sa teleradyo nila, ay nako, lahat dyan pikon na pikon. Napanood ko rin yung Carmina, Carmina, ano bang apelyido niya? Constantino. Napanood ko, ganun din. Talagang, sabi ko, hindi na siya makabira-bira kanina kay VP Sara kasi naisip siguro niya, paano kung manalo to? Baka bigla akong balikan. So, ang mga media ngayon, pigil na bira-birahan itong si VP Sara. Manda kayo. Kasi, itong administrasyon ngayon, alam ko naman talaga na kapag umupo si VP Sara,
sigurado ang dami ninyong mawawala sa Pilipinas. Maglayas kayo. Tingnan natin, kasi ang mga tao ngayon, gusto na rin talaga may mapakulong dito sa ginawa ninyong mga korupsyon. Mga lintik kayo, sige, ayan na. Dadapo na itong agila sa kung saang panig man sa Pilipinas. Tingnan natin kung kakayanin ninyo itong agila na to. Iba ho ito maglaro sa politika si VP Sara kaysa kanyang ama. Mas may dito ito. Si Pangulong Duterte nga nagsabi, iba ho yan. Istrikta ho yan. At iba dito. Sino nagpatanggal ng speaker dati ni Pangulong Duterte, si Pantaleon Alvarez, na pinalitan ni Gloria Macapagal Arroyo? Si VP Sara. Si Pantaleon Alvarez ang speaker noon. Umubra ba kay VP Sara? Hindi. Takot siya. So, ganun na lang talaga. Nanginginig ngayon ang itong mga kalaban sa politika ni VP Sara. Itong opposition ngayon, mag-united sila sa opposition. Hindi pa nga sila ngayon nagka-united. Kanya-kanya na nga silang plano kung sinong dapat. Ako ba? O siya ba? Ayan ang plano na ngayon ni Hontiveros, di ba? At ito nga si Trillanes, hindi nga niya alam kung saan talaga susuporta. Sa ngayon pa lang, hindi na sila magkasundo-sundo. Tingnan natin kung sino susuportaan yan, kung magkasundo-sundo ba yan. Yan ang magandang dapat talaga abangan itong kung sino talaga mag-declare dito sa opposition talaga, kung sino talagang igagawin nilang manok. Si VP Sara, nako, kanina, kuhaan siya sa media ng statement, sa interview, hindi nagpa-interview. Umalis. So sabi ko, ganito ang hinahanap ko na mga tao na mayroon dito at marunong talaga. Hindi kagaya ng iba dyan na magsalita ng ngiwi, ay kayo na. Ang dami dito na inis sa akin kapag nagsalita siguro ako sa mga dyan, mga iba-ibang mga kakilala ko dati. May iba ko dyan na grabe magsalita. Ngayon, bantayan nyo ang inyong kandidato. Mayroon na kaming kandidato, yung kayo wala pa. So, kita-kita tayo, 2028, ha? Kita-kita tayo. I-impeach nyo si VP Sara, i-impeach nyo. Sige, gustong-gusto ko na talaga yung impeachment na yan. Para makita natin talaga doon kung ano talaga yung... Diyan natin makikita kung gaano kasulid ang impeachment na yan. Bantay tayo dyan sa impeachment na yan. Kasi ako, sa ngayon, sabi ko, nung unang naka-file yan, kung ano kaya ito, baka ma-impeach si VP Sara nito talagang tuluyan. Pero ngayon, na nag-declare na siya ng kakandidato ng pagka-presidente, sabi ko, ay wala. Mahirapan sila dito. Kasi, nag-iba na yung ang mga balita ngayon, nag-iba na. Ang flood control, natabunan na ng husto. Ang nagpatabon sa impeachment, ang flood control natabunan sa impeachment. Ngayon ang impeachment, andyan, di pa makagalaw sa House of Representatives. Although galawin nila yan. Hindi naman talaga hindi pwede. Pero natabunan na sa balita ngayon itong pagtakbo ni VP Sara by 2028. So abangan natin. Ang ganda niyan. Mayroon tayong presidenteng matapang na galing ulit sa Mindanao. Ay ang sarap.